Now we head on over to Taguig City where the libingan ng mga bayani is. Let's talk to mobile journalist Julie Baiza. Julie, how is the situation there at sino-sino na ba yung mga namataan mong personalidad na dumadalaw dyan? Denise, inuulan na nga yung mga dumadalaw sa kanilang nga na mayapang mahal sa buhay dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Around 1,100 na yung dumalaw. Hanggang kanina nga alas 2 ng hapon batayan sa tala ng Philippine Army. Sa ngayon, wala si Senator Amy Marcos pa lang yung isa sa mga opisyal na nakita nating dumalaw doon sa puntod ng kanyang ama. Kinumpirma natin niya ng Philippine Army kanina ng kanyang ama nga na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero kanina yung mga nakausap natin na dumadalaw na pamilya ng mga former military officials, ang sabi nila, yung reason nga kung bakit October 31 nila pinili, una, syempre, umiiwas sa traffic. Pangalawa, ayaw na rin daw nilang makipagsiksikan kapag dumami yung tao. And pangatlo, maganda raw yung panahon. Kaya nga lang ngayong hapon, ang nangyari, bumuhos bigla yung ulan. Mabuti na lang, dahil nga open itong area, may mga ganitong kubol na tinayo sila. Sa ibang lugar, meron ding mga tent. Kaya lang, para sa mga dadalaw na hindi magdadala ng sariling payong, ayan, naka-expose sila, mababasa ng ulan o kaya ay maiinitan. Kaya nga ang sabi ng pamunuan nga nitong libingan, mainam daw kung may daladala ng sariling payong, kapote o kaya mga pamaypay kung iinit naman daw yung panahon bukas para maiwasan nga yung anumang disgrasya. Pero ganun man, meron pa rin na mga nakaantabay na mga ambulansya, yan, mga military truck sa paligid in case of emergency. Julie, hindi naman sa nang-iintriga tayo, no? Pero naalala mo, several weeks ago, nagkaroon ng banta na pagkakahukayan ng mga labi at magtatapunan doon sa karagatan. Hindi naman doble security yung nandoon sa pinagbantaan. Lord, ang sabi kanina ng mga officials, as usual naman daw, yung pagbabantay nila. Kasi taon-taon naman expected nga na may mga VIPs na pupunta dito. And ganun pa rin daw, wala namang ipinagbago. Kahit tayo sa pagpasok natin, wala namang masyadong security measures or additional security measures. Kumbaga parang tiningnan lang kung ano yung mga gamit na dala, yung usual inspection lang ng sasakyan. And pati yung doon din sa puntod, kanina nga, pabalik-balik naman natin na tinitingnan yung puntod kanina, may isang sundalo na nakabantay. Pero ina-assure lang niya kasi may mga bumibisita na rin doon sa puntod ni former President Marcos. So yun lang, ina-assure lang niya yung mga taong nandun, yung mga gustong magtulos ng kandila. Pero wala naman tayo nakitang additional mga karagdagang tauhan pa na nakadeploy doon mismo. Julie, kanina namataan mo na si Senator Amy. May balita rin ba kung kailan naman bibisita sa kanyang yumaong ama, itong si President BBM? Tomorrow inaasahan si PBBM na bibisita nga sa buntod ng kanyang ama. At bukod dyan, gaya nung nangyari last year, inaasahan din na magkakaroon nga ng misa bukod sa pag-aalay ng kandila at bulaklak. All right, thank you very much. Again, that was mobile journalist Julie Baiza.